umaga po. Tingnan po natin po ang worship team. Praise God. Kumusta po kayo? No? Parang hindi yata magbeber na, no? Parang pasamer na naman ulit Okay, patindi na naman ng patindi ang init. But anyway, salamat po dahil ano man ang nagiging panahon, no? Nananatili pa rin po yung ating pong pagmamahal sa Panginoon. Amen? No? Pakisabi sa katabi mo, ikaw na naman ang kasama ko. Okay? Masaya ka ba na siya yung nakakatabi mo, nakikita mo every Sunday? Oo. Di ba? No? Maikli lang ang buhay. Kaya sabi mo sa kanya, kaya mahal na mahal kita. Okay, sa mga kasama pa natin online, via online, binabati po namin kayo ng good morning mula po dito sa on-site. Blessed morning everyone. Sa mga bago po natin kasama po ngayon, okay, mga thunders po tayo ngayon kasi ang mga youth po natin ay may service po mamaya. Okay, kaya kung napapansin niyo bakit puro matatanda yung mga nasa paligid. Okay, ano po yan? No? Hindi po yan naiwan sa rapture. Mga ano pa, may service lang po talaga yung youth mamaya. Okay, nag-ready po talaga ang church po natin para po sa kanila. But anyway, no, let's dive into the word na. No, at maganda po ang nais iparating sa atin ng Panginoon sa mensahe niya. But before we proceed, let us commit this topic, the service to the Lord. Hallelujah. Oh, our Heavenly Father, we thank you so much. Thank you for your goodness and faithfulness. We love you, oh God. Thank you for your manifest presence. Marami pong salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong ginawa sa amin sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Lord, sa iyong tinapos na gawa. Sa iyong mga dugo, Panginoon, kami po ay pinatawad. Kami po, Lord, ay iningatan. Salamat po sa iyong mga latay. Kami po ay pinalakas at pinagaling. Salamat, Banal na Espiritu, sa presensya mo na nagbibigay sa amin ng kaaliwan, ng kalakasan, ng katatagan na magpatuloy sa aming mga buhay. Sa mensahe po namin pong pag-uusapan, pagbubulay-bulayan, aming Ama, sa mga oras pong ito, kinikilala po namin ng iyong pagsama. Apart from you, we can do nothing. Patuloy mo kaming enlighten ng iyong salita. At sa mga maliliwanagan, Lord God, baguhin niyo po kami ayon po sa iyong kalooban. Maitanim po ang iyong salita, ang binding ito, sa aming mga puso, ito po ay tumubo, lumago at mamunga sa aming buhay. Magdala po ng magandang resulta po sa buhay po namin. Salamat po, Holy Spirit, ito po ay posible dahil kasama ka po namin sa umaga pong ito. Pinupuri ka po namin, dinadakila, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Alright, palakpakan po natin si Lord. Praise God. Nakakapalakpak pa pala yan. Hindi mo, kasama katabi mo, nakakapalakpak pa pala kay Lord, Now, meron lang po akong tanong sa'yo. Okay. Simple question lang naman to na tingin ko naman ay madali na natin ito masagot. No? Ano po gagawin ninyo? For example, nagdadrive ka ng sasakyan. No? And then yung sasakyan na dinadrive mo ay na-damage. Okay? Di natin alam kung kasalanan mo o kasalanan ng iba, pero na-damage. Nasira yung gear or yung engine or yung kaha. No? Ano sa tingin mo gagawin mo kapag yung sasakyan na minamaneho mo ay nasira, na damage? Okay? Ano po? What are you going to do? Ha? Ano po? Ibibenta ka? Huwag mo na ibenta. Dadalin sa pagawaan. Kanino? Sa mekaniko. Okay? Kapag ka nasira yung sasakyan mo, na-damage yung minamaneho mong sasakyan, ang gagawin mo, dadalin mo to sa isang tao na may higit na may alam sa'yo sa bagay na yon. Tama? Who is wiser and smarter than you dun sa area po ng sasakyan. Tama po ba doon? Hahanap ka ng mekaniko. Okay? Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Now, another example. Paano kung meron kang cellphone? Okay, sino po dito may cellphone ka? May mobile phone ka?
Isang araw, yung cellphone na yan ay nalaglag mo. At nung nalaglag mo, huwag naman sana, no, ay nabasag yung screen. Okay? Ano sa tingin mo ang gagawin mo sa cellphone na yan? Sa iPhone na yan? Sa mobile phone na yan? Ano po gagawin ninyo? Okay, kapag ang phone ay na-damage, dadali mo sa repair shop. Tama? No? Doon sa tao na merong knowledge para i-repair yung damage. Tama po ba daw? Malinaw po ba? No? Another example. Okay? Habang naglalakad ka, no? Biglang nagkaroon ng disgrasya. Wag naman sana. Nabali ang iyong buto. No? Nagkaroon ng fractured yung bone mo. Ano gagawin mo? Ha? Saan ka pupunta? Sa hospital, sa orthopedic, sa doktor. No? Bakit? Kasi para i-fix yung nabaling buto. Okay? So, ibig sabihin, kapag merong na-damage, automatically, dapat ang naiisip natin ay hanapin yung tao na pwedeng mag-repair sa damage na yon. Tama po ba doon? No? Nasira yung sasakyan mo, kailangan mo ng mekaniko. Nasira yung phone mo, kailangan mo ng repair, sa repair shop nyo, ang tawag sa ganun. No? Technician, yes. No? Nagkaroon ka ng problem, na-dislocate ka, nagkaroon ka ng bone fracture, pumunta ka sa orthopedic, no? Para i-fix yung broken bones mo. Yung damage para ma-repair. Now, ang tanong, anong gagawin mo kapag nalaman mo yung puso mo may damage? Okay? Hindi to physical heart, I'm talking about inner life. No? Man himself. Okay? What are you going to do if your heart is damaged? Where do you go? Where do you go? No? If your heart is damaged, you must go to the owner of your heart. And who is the owner of your heart? Si Jesus. Parang hindi pa sigurado yung iba po sa inyo. Sigurado mo po kayo si Jesus ang owner ng puso po natin? Kung si Jesus ang nagmamayari ng ating puso at nalaman natin yung puso po natin may problema, may damage, ibig sabihin, kailangan itong ma-repair. Amen po ba doon? And if you are ready to be repaired, Jesus is ready to repair you. Amen. If you are willing to be repaired, Jesus is willing to repair you. Kung nakahanda ka talagang magpaayos, nakahanda rin ang Panginoon na ayusin ka. Okay? Sino po dito handang magpaayos sa Panginoon? Sino po dito handang magpaayos sa Panginoon? Mahina po. No? Kaya po tayo narito sa dahilan. Diyo po? Tama po ba doon? No? We want us to be repaired, to be restored. No? Kung bakit intentionally, no, nakikita natin yung ating puso ay na-damage. Nagkaroon po ng damage. Now, our topic for today is entitled, Break Free from Self-Imprisonment. Break free from self-imprisonment. Okay? Now, our passage, our key passage is in John chapter 10, verse 10. This is a very well-known passage. Okay? Very controversial na ngayon itong passage na to. Okay? Dahil sa lumabas po nung nakaraang mga videos, John 10:10, nakalagay po dyan, let me read this to you now. The thief, sino yung thief? Sino yung thief? See? Malinaw po yan, Ang thief ay ang diablo. Okay? Si Satan po. At ang sabi rito, hindi po si Yahweh,
Si Yahweh po, Diyos po natin yan. No, siya po ang Diyos po natin. Hindi nagbabago ang Diyos, immutable po siya. Okay? Kung ang Diyos ay mabuti, mula noon hanggang ngayon mabuti pa rin siya. Hindi po yung magbabago. Okay? Sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Okay? Now, itong passage na to, huwag tayong makukonfuse dito sa dalawa na ito. Okay? Ang sabi dyan, si Satan daw, Satan comes to steal, to kill, andyan po ba? And to destroy. But Jesus comes to give life, the life or life in abundance. Okay? Si Satan naparito para pumatay, magnakaw at magwasak. Ang Panginoon ay naparito para bigyan tayo ng buhay. Isang buhay na may kabuluhan at buhay na pangwalang hanggan. Okay? May dalawang dumating. Una, ang thief. Pangalawa, ang shepherd. Ang thief ay si Jesus, ang thief ay si Satan. No, nagkaroon tuloy ako ng ano. No, ang thief ay si Satan at ang shepherd na naparito ay si Jesus. Nahangad ng Panginoong Yesus ay magkaroon ka ng buhay na may kabuluhan, buhay na pinagpala, at buhay na may epekto sa pangwalang hanggan. Amin po ba doon? So in other words, Satan comes to damage, okay? And Jesus comes to restore. Malinaw? Nakita naman natin sa passage. Satan comes to damage, Jesus comes to restore. Now, gusto ko mag-post muna po tayo. And examine niyo muna po ang inyong sarili. For a moment lang. No? Mabilis lang. Kumusta po kayo ngayon? Kumusta po ang puso po ninyo ngayon? Okay? Tanungin mo ngayon katabi mo, sabihin mo sa kanya, tanungin mo siya, kumusta ang puso mo ngayon? Okay? Ay, siyempre, ngingiti lang yan, di ba? Masaya yan, walang problema yan. But I believe, walang higit na makakakilala sa iyo kundi ikaw. Amen? Nobody knows you better than you know yourself. No. Alam mo kung meron kang issue. Alam mo kung nag-i-struggle ka. You know it. Alam na alam mo po yon. If your heart is damaged, you can know. Alam mo po yan. Malalaman mo po yan. Bakit? Kasi ikaw yan eh. Tama po ba doon? No? Alam mo na may problem ka sa heart kasi meron nag-i-steal ng peace mo. Something is stealing your peace. Something is killing your joy. Something is destroying your calmness. Nawawala yung kapayapaan mo. Hindi ka makatulog. Mabigat yung kalooban mo, yung damdamin mo. Palagi kang malungkot. Palagi kang aligaga, nangangamba. Yung calmness, wala eh. Bakit? Kasi si Satan na parito para i-damage tayo. Are we getting this? No? Tingnan niyo po ito. Alam din natin yung mga bagay na po pwede maka-afflict or maka-apekto, maka-damage sa puso po natin. Basahin po natin yung ito pong mga passages po na to, a couple of verses in Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Nakalagay po dito. Ephesians chapter 4, verses 26 to 27, nakalagay dyan, and don't sin by letting anger control you. Okay? Kung ikaw ay magagalit, huwag kang magkasala. Okay? Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Tandaan niyo ba? Sabi yan, for anger gives a foothold to the devil. Okay? Sa ERV nakalagay ganito.
When you are angry, don't let that anger make you sin. And don't stay angry all day. Don't give the devil a way to defeat you. When you say to defeat you, hindi ibig sabihin na hindi ka na pinagpala, hindi ibig sabihin na hindi ka na pupunta ng langit. Lahat po yan resolved na sa ginawa ng Panginoong Yesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig lang sabihin nito, maraming mga Kristiyano bagamat ligtas na, namumuhay pa rin at lumalakad pa rin sa sama ng loob. Sana po kung meron mang pinakapayapang tao sa mundong ito na lumalakad at nabubuhay, dapat ang mga Kristiyano. Kung meron man pong pinakamasaya, puno ng kagalakan ng puso, dapat po ang mga Kristiyano. Amen po ba doon? Kaya lang, ang nagiging problema, maraming mga tao sa loob ng simbahan, naahalata mo sa kanila, alin po, yung pagiging defeated. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang talunan o nagtatagumpay? Bakit? Hindi mo makita sa aura ng kanyang muka yung kapayapaan, yung kagalakan, at yung pagiging, ano ba yung calmness sa Tagalog? Mahinahon? Pagiging mahinahon. Diba? Lagi na lang aligagayan, nangangambayan, takot na takot yan sa ano man po pwedeng mangyari sa araw ng bukas. Pero, Kristyano naman. Are we getting this? At ang nakakalungkot, alam mo nakakilala ka na sa Panginoon, pero meron ka pa ring tao na hindi mo mapatawad sa buhay mo. Ang tawag dyan ay foothold. Foothold. Na dapat sana na-enjoy mo yung regalong araw na ibinibigay sa'yo ng Diyos. Kaya lang, dahil sa sama ng loob, sa galit, hinanakit, nasisira yung araw eh. Diba? Dapat na-enjoy ang relasyon, ang pamilya, kaya lang nasisira dahil sa galit. Dahil hindi makapag-move on because of unforgiveness. Hindi kayang iwanan yung mga nangyari sa nakaraan. Kaya kahit pumupunta sa loob ng simbahan, paglabas, ganun pa rin. Masama pa rin ang loob. Puno pa rin ng galit ang kalooban. Kasi may foothold ang kaaway. Kaya sabi diyan, don't give the devil a way to defeat you. Natatalo ka tuloy ni Satan. Diba? Amin po ba doon? No? Bakit? Kasi marami na siyang nananakaw sa iyo. Hindi lang yung kapayapaan mo, hindi lang yung joy mo, yung relasyon mo sa mga tao, nasisira niya na. Tama po ba doon? Lumilit na yung mundo mo, panay ilag mo. Hindi ka makapag-move on, dahil mong iniisip. Okay? Puno ng galit. Hindi mo masasabi yung taong yun ay tagumpay eh. Diba? Are we getting this? Kaya sabi diyan, don't give the devil a way to defeat you. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, sabi diyan, tingnan nyo, dyan po tayo sa 31, nakalagay, kaya nga ang utos po sa atin ng Bible, ng Panginoon, sa pamamagitan ni Apostle Paul, sabi niyan, get rid of all bitterness. Bitawan mo na yan. Itapon mo na yan. Bakit? Hindi naman kasi nakakatulong yan. Tama po ba doon? Huwag mong hayaan talunin ka ng kaaway. Kaya, sabi diyan, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Wow! Sabi dyan, no? Lahat yan, kung bakit inuutos sa atin ng Panginoon, kasi itong mga to hindi nakakatulong sa atin. Hindi tayo nagiging healthy kapag meron po tayong mga ganyan na tinago po natin sa puso po natin.
Andiyan pa ba tayo? Kaya nga, sabi nila, hindi talaga mahirap ang magpatawad. Totoo po yun, kasi meron talagang pinanapakalalim. Legitimate. Kaya lang, hindi man ibig sabihin mahirap ay imposible. Tama po ba doon? Hindi naman siguro ipag-uutos ng Diyos na gawin natin ito kung hindi niya tayo bibigyan ng kapangyarihan para magawa natin ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi mo kaya. Kaya nga ang Holy Spirit nagdodwell sa iyo eh. Kailangan ka mag-operate at mag-submit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi kung ikaw at sa akin lang, hindi natin kaya magpatawad. Tama? Pero dahil ang Diyos ay nasa atin, nagko-confirm ang Holy Spirit na ikaw din mismo, maraming beses ka nagkasala sa Diyos at patuloy ka nagkakasala. Pero ang kapagpapatawad sa iyo ng Panginoon ay hindi nagmimintis, hindi humihinto at patuloy ka pa rin pinapatawad. Kaya nga sabi ko, kung magpapatawad ka, gamitin mo, tingnan mo kung anong pagpapatawad ang ginawa sa iyo ng Panginoong Yesus. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? Baka gusto niyo na pong umuwi. Galatians chapter 5 verse 14 to 15. For the whole law is summed up in one commandment. Love, what? Love your neighbor as you love yourself. But if you act like wild animals, hurting and harming each other, then watch out. Watch out, or you will completely destroy one another. Akala mo ba kapag hindi ka nagpatawad, yung taong nakasakit lang sa iyo ang nahihirapan? Parehas kayong nasasaktan. Parehas kayo nagkakasakitan. Now, the summary of these verses, no? Simple lang naman. Yung mga binasa po natin. Do not take offense. When you say, don't take offense, huwag mong hayaan yung bad feelings sa mga tao ay mag-damage ng puso mo. Ulitin ko ha. Ulitin ko po. Bad feelings towards other damages your heart. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Baka meron damage yung puso. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Isa sa nabasa ko, ang sabi niya, sa isang books no, na nabasa ko, when you become offended, sabi niya, you are Satan's captive. Your heart becomes the devil's workshop where he can begin to manufacture other fruits of darkness. Totoo. Diba? Tama po ba doon? Kapag nasaktan ka at nag-stay ka dyan sa offense na yan, hinawakan mo yung offense na yan, nagiging captive ka ni Satan. At yung puso mo raw nagiging manufacturer para gumawa pa siya ng mga bunga na pangit. Kaya ngayong taong may sama ng loob, magugulat ka lang, insecure din, yung taong nasaktan, naninira din. Bakit? Ang dami nang manufacture sa kanyang puso. Andiyan ba tayo? So when you are offended, you can easily find yourself getting jealous, talking negatively about others. Ayun na yun, kapag ang tao nasaktan, na-damage ang puso, hindi mo makikita sa kanya na yung parang ipipraise niya yung ibang tao. Kadalasan, ang lumalabas sa kanya mga bibig, mga negatibo para sa iba. Kaya lang naman ganyan yan. Pero sa totoo lang, ang dami na kasing na-produce din ni Satan na bungang pangit. Tama? Kasi captive ka niya eh. Are we getting this? No? Kaya nga po, kapag hinuhold natin yung offense, ang tawag din ay self-inflicted wound. Sinasaktan mo sarili mo. And yun nga, kung bakit tayo narito, because we need Jesus.
We want Him to repair us, to restore us. No? Because the damage has been done in different areas of our lives. We need Jesus to repair us. Amen po ba doon? Nandiyan na tayo, nasaktan tayo, na-offend tayo, pero kung bakit tayo naririto? Di ba po? Kasi gusto natin, yung puso natin na may damage, tulad ng ginagawa natin sa mga bagay na na-damage, dinadala natin sa Panginoon, pinapaayos natin sa Panginoon, pinare-repair natin sa Panginoon, pinare-restore natin sa Panginoon. Are we getting this? Andiyan ba tayo? No? When you hold in a grudge, you are adding pain to the pain. Kapag hawak mo yung grudge, yung pain, mas lalo mo pang pinasasakit yung masakit na. Masakit na eh. Huwag mo nang paalala. Masakit na nga eh. Unconsciously, na-mention lang naman, pero dahil masakit na, diba? No? At hindi mo mabitaw-bitawan, kahit nasabi lang, parang makirot na, mas lalo pang kumirot. Are we getting this? No? Alam niyo po, meron po akong gagawin pong illustration. Let me give you a very simple example to illustrate no the danger of offense. No? Pwede bang tumawag ng 5 lalaki po rito magvo-volunteer? Okay? Mga volunteers po dito, 5 lalaki po. Yung makikita mo sa mukha talaga yung bitter, anger. Parang wala. Hindi, illustration lang, kahit sino ka, dali. Okay? Sige po. Can I have 5 volunteers? No? Illustrate lang po natin, no? Yung danger ng offense. Sige na. Kung may conviction sa iyong Holy Spirit, tayo ka na rito. Dali, 5 lalaki. Hindi, joke lang yung kanina. Hindi naman sa mukha. Wala sa mukha. Okay. Okay, si Kuya Romy. Yan. Tito Romy. Okay. Sino pa? Si Rex. Rex, ikaw daw. Si Brother Alan. Ayan. Okay. Si Rex daw, si Rex. Ayan, si Rex. Okay. Yan. Dalawa pa. Parang sa tingin mo sino ka? Ikaw na lang yung biktima. Okay? Isa pa. Wag mo na si Kuya Ramel, baka hindi maabot dito. Si ano muna? Si Jubil daw, Jubil. Yan, si Jubil. Okay. Okay. Palakpakan naman po natin sila. Ayan, Okay. Okay. Sino ka? Sa tingin niyo, sino kaya bida? Sino sa tingin niyo gusto niyo bida? Si Enrico. Enrico, ikaw daw bida. Okay. Sige. Si Enrico, now, let me give you simple example to illustrate the danger of offense. Okay? This man, si Enrico, representing you and me. Okay? Si Enrico, ikaw at ako to. Payag ka? Hindi. Okay? Si Enrico, all of us who are here today, na nandito sa church, tandaan mo, ikaw to. Hindi, example, illustration lang. Okay? Ikaw to. Alright? Coming to church with your issues, with your struggles, with your challenges. Ikaw to, pumunta ka sa church, may mga bit-bit ka. Tama? Ito yon.
may damage ang puso mo, ikaw to. Nagre-represent. Okay? Si Brother Rex sa grudge. Okay? You are representing grudge. Okay? Grudge. Si Brother Alan, nire-represent niya yung bitterness. Okay? Si Kuya Romy, nire-represent niya, si Romy ay resentment. Okay? Ano pa ba siya sa kanya? Okay. Si Jubil ay offense. Offense. Okay? Sige po, dito muna po tayo. Bro, baka maapakan yung ano mo. Excuse nga sa ano. May gagawin tayo dito, baka matumba sila eh. Okay? Yan. Ito pa po. Sige. Mag-lock arms po kayo. Mag-lock arms. Okay? Umikot po kayo, ikutan niyo po sila, ikutan niyo po, gumawa kayo ng cage. Yung kulungan, yung parang kulungan lang, hindi totoong kulungan. Yung kulungan, yan. Wag po ito sama, biktima po yan. Yan. Okay, yan. Okay? Hindi po. Paikot, paikot. Magalak kayo, magalak. Kunin mo yung, yan. Okay. Yan. Okay na? Ano man mangyari, huwag niyong pakakawalan si Enrico. Okay? Okay. So, huwag niyong pakakawalan si Enrico. No matter how many prayers he prays, no matter how many songs he sings, no matter how much an offering he drops, don't let him go. Okay? This is self-imprisonment. Okay? Self-imprisonment po ito, kung tawagin po natin. Okay? Again, si Enrico po ay nagre-represent sa iyo at sa akin. Andiyan ba tayo? No? Na pumupunta tayo sa church tulad na Enrico, and we want the Lord to release us, to repair us, to restore us. Are we getting this? Andiyan po ba tayo? Pero hindi tayo makarelease kasi nga merong fence, merong barriers or wall na nakapalibot sa kanya. Andiyan ba tayo? No? We are asking for the repairer to repair us. We are asking for the reviver to revive us. Yet we are in prison. We are in prison. Bakit? Kasi merong self-imprisonment. No? Alam niyo po, sa illustrate ito, walang ibang nasasaktan, nahihirapan, kundi siya. Siya po eh. Siya po yung sobrang nahihirapan, siya po yung sobrang nabibigatan, no? Tandaan mo, kapag hindi mo kayang magpatawad, ang totoo niya, mas lalo ka dyan masasaktan. Mas lalo ka dyan masasaktan. You destroy yourself, and you destroy your future. Now, si Enrico, kahit nasa loob siya ng church, sinasabi niya na, Lord, pagpalain mo ko, Lord, i-promote mo ko, Lord, i-bless mo yung aking negosyo. Marami tayong gustong hingin sa Panginoon. Tama po ba doon? We are looking for promotion. But let me tell you this, no? Hindi ikaw talaga ang naghahanap sa promotion. Ang katunayan, ang promotion ang naghahanap sa'yo. Are you with me? No? Yun nga lang, yung mga hinihingi mo sa Panginoon, bagamat nandyan naman talaga, hindi siya makapasok, hindi kanya ma-reach kasi nasa kulungan ka. Maraming pwedeng mangyaring magaganda sa labas. Tama po ba doon? Na pwede mong ma-enjoy kung ikaw ay malaya. Marami. Nandyan yung mga bagay na nais ibigay sa iyo ng Panginoon, kaya lang hindi maka-access because of this fence, barriers, wall. Hindi makaporma eh. Bakit?
Nandiyan naman talaga kaya lang nakakulong ka. Bro, nakakahinga ka pa? Okay. Nakakulong siya eh. Amin po ba doon? And let me tell you this. No amount of physical, mental strength can break the barrier of offense, resentment, bitterness, pain of the past. Kahit gaano ka kalakas, kahit nag-gym ka pa, yung fence na meron sa'yo, na nakapalibot sa'yo, yung wall na yan, hindi uubrang physical strength mo. No amount of money para makalaya ka dyan. Sa physical na kulungan, pwedeng gumana ang pera. Pero sa self-imprisonment, hindi kaya ng pera yan na palayain ka. Andiyan pa ba tayo? Only one thing can break this barrier. Only one thing. And that is Forgiveness. forgiveness. Ang forgiveness po, ito lang yung magpapalaya sa kanya. Once na sinabi niyang forgiveness, i-release niyo po siya. Okay? Teka lang, hintayin niyo muna po magsabi. Nakakulong pa po siya. Okay? And then, i-clear niyo po yung way niya pag nagsabi siyang forgiveness. 1, 2, 3. Forgiveness. Ikaw na po speaker ngayon. Paglaya. Walang tanging paraan para makalaya ka sa priso na yon. Salamat po sa inyo. Salamat po sa simpleng pag-aartista po ninyo. Salamat po. Kapag nakalaya na si Enrico, yung mga bagay na inihanda sa kanya ng Diyos, pwede niya nang ma-enjoy. Bakit? Malaya na siya. Yan ang pinaka-nakakalungkot po. Marami po sa atin nasa loob ng simbahan. Pero hindi natin namamalayan, nakabilanggo na po tayo. Dahil sa sama ng loob. Dahil sa galit. Are we getting this? No? Maaring nakakulong ka dahil sa may ginawa sa iyo ang mga tao sa buhay mo, especially sa pamilya mo, kaibigan mo, sobra ka nasaktan. So napaka-importante na marunong po tayo magpatawad dahil yung pagpapatawad lang, tintanging paraan para makalaya po tayo. Are we getting this? Kapag nakalaya ka, yung kapayapaan, yung kagalakan, tama? Mararanasan mo yan eh. Could you imagine yung mga tao kanina nandito? Kahit yung katabi mo, nasa harap mo, nasa gilid mo, nasa likuran mo, tingnan mo muna sila. Tingnan mo muna sila. Sige lang, harap mo, likod mo. Tanungin mo sila, perfect ka? Tanungin mo lang. Sasagutin mo rin naman sila eh. Lahat, isa lang ang sagot natin. Hindi. At dahil wala ni isa rito sa lugar na to ang perpekto, hindi tayo po pwedeng mag-expect ng perpektong resulta. Because we are imperfect people. Dalawang mag-asawa, hindi perpekto. Paano ka magkakaroon ng equivalent na ng result na pagiging perfect? Are we getting this? No? Ibig sabihin, tayo, minsan nang nasaktan, at ang katotohanan, minsan na rin tayong nakasakit. Masakit kapag nalaman mo yung tao na pinagkatiwalaan mo, yung kakilala mo, nagsinungaling sa'yo. Pero kung magpapakatotoo ka rin naman, minsan ka na rin naging sinungaling sa ibang tao eh. Tama? Nagagalit ka sa isang tao kasi ininsulto ka.
Pero sa totoo lang, kung magpapakatotoo ka, minsan ka rin ng insulto ng iba. Kaya lang nga nakikita mo yung ginagawa sa'yo ng ibang tao. At hindi mo yung nakikita yung ginagawa mo rin sa iba. Andiyan ba tayo? That's why forgiveness is so important. Napaka-importante po nito. Na ang tinuturo sa atin ng Panginoon, magpatawad. Huwag maging bilanggo. I-enjoy ang bawat araw. Ang mga taong inilapit ng Diyos sa buhay mo, magpatawad. Kasi bakit? Regalo yan sila sa iyo ng Diyos. Di mo lang makita na yung beauty ng relationship kasi nga because of offense. Anyo ba tayo? Kaya ang pagpapatawad po sa atin ay dapat ito yung magandang bagay na pwede mo nang ibigay sa sarili mo, regalo eh. Tama? Yung bigyan mo ang sarili mo ng regalong paglaya, regalong kapayapaan, regalong kagalakan, kahinahunan. Pag walang pagpapatawad, makikita mo, bagamat nasa loob ka ng simbahan, kumakanta ka, nag-o-offering ka, nananalangin ka, nakikinig ka ng mensahe. Kaya lang, paglabas mo, walang nagbago. Walang nagbago. Alam mo yung pinalayang preso dahil sa isang senaryo, for example, namatayan, di ba? Nandun siya, malaya siya para tingnan yung burol ng kanyang mahal sa buhay. Pero alam mo, paglabas niya, kasama niya na uli yung mga pulis. Balik kulungan. Yun po ay nangyayari po sa espiritual. Na maraming pumupunta sa loob ng simbahan, napakiramdam nila, nakarelease sila, pakiramdam nila, malaya sila. Pero paglabas na dito, ibabalik na uli sila sa selda. Dito po ako magtatapos sa inyo. Ang sabi po kanina, no? Kung ang puso mo, nalaman mo na meron damage, walang ibang makakatulong sa iyo dyan, kundi ang Panginoong Yesus na may-ari ng puso mo. Takuha po natin to. Ang Panginoong Yesus, siya kasi yung pwedeng makaabot ng pinakamalalim nating sugat. At walang ibang pwede magbigay ng kagalingan dyan, kundi ang Panginoong Yesus din. Guys, awit lang tayo sa Panginoon. Kung nandito ka ngayon, at sa tingin mong tinamaan ka ng mensahe, nangangahulugan lang ang Panginoon, nakahanda siyang gamutin ka. The Lord wants to repair you, to repair your heart, to restore your heart. Ang tanong, nakahanda rin po ba tayo na ibigay yung puso natin sa Panginoon para ipaayos, para ipagamot? Yung bang, yun niya eh, ang dami ng kinuha sa'yo ng kaaway. Pero kahit marami ng kinuha sa'yo ang kaaway, nandiyan naman ang Panginoon, dumating siya to restore us eh. The Lord wants to heal your heart. He knows you are wounded. Alam ng Panginoon na merong unforgiveness sa heart mo. Merong offense na until now, hinuhold mo pa rin.
Kasi pakiramdam mo habang hawak mo siya, nakakaganti ka. Pero ang totoo, that is self-inflicted. Pastor, hindi mo lang alam ang ginawa niya sa akin. Pero habang ginagawa mo yon, nire-remind mo yon, para mo sinasampal yung sarili mo. Kasi ikaw yung nasasaktan eh. Ikaw. Sa tuwing nauungkat, ikaw yung sasaktan. Sa tuwing nami-mention, ikaw yung nasasaktan. So, habang nandyan yan, patuloy mong sinasaktan, pinarurusahan yung sarili mo. Yan ang foothold ng kaaway. Yung unforgiveness, yung offense na meron ka sa puso. Na kung meron man sana tayong inaalagaan, hindi ba dapat, ito yung bunga ng banal na Espiritu. Ito dapat yung mag-grow sa atin, ma-develop po sa atin yung fruit of the Spirit, which is love. At kapag may love, meron joy, meron peace, merong suffering. Come on, nandiyan ba tayo? Kung meron man sana tayong dapat alagaan sa puso natin, yung magbubunga ng mabuti. Yung makakatulong sa atin. Hindi yung makakasira sa atin. Hindi yung magbibigay kabigatan sa atin. Kundi yung magpapalaya sa atin. Nandiyan ba tayo? Yes, alam mo pala ginagawa kapag may na-damage. But the Lord is asking you right now, how is your heart? May damage? So, bakit ino-offset mo yung damage ng heart mo sa pag-worship mo? Tama, mali? Bakit ino-offset mo yung damage ng heart mo sa pag-attend mo sa church? Kasi tingin mo, kapag ginawa mo yan, kumanta ka, nanalangin ka, okay ka na, pero hindi yan ang dahilan. Alam mo na may problem ang heart mo. Alam mo na merong offense dyan, may unforgiveness dyan, merong bitterness dyan, merong grudge dyan. Kaya makita mo kahit nag-worship ka, yung nangyayari na hype ka lang ng emotions mo, and guess what? Hindi mo talaga ma-experience yung tunay na kalayaan. Yung overflowing na presence ng Panginoon na pagkakamalan natin kasi dahil na-move tayo, naging emotional tayo, move ka ng Holy Spirit. Kapatid, ang totoong ginalawan ng banal na Espiritu may binago sa'yo. Ang totoong ginalawan ng banal na Espiritu, ikaw mismo, meron kang isinuko sa Kanya dahil mayroong kinanti ang Diyos sa puso mo. Anak, matagal na yan. Hanggang kailan mo pa ba yan hahawakan, haalagaan sa kalooban mo? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon. Yung ma-release natin, maibigay natin. Lord, this is my heart. Once again, heal me, Lord. Heal my heart, my wounded heart. Restore me, O God. Yung pumunta ka rito, may mga issues ka. Sana naman paglabas mo rito, hindi ka lang nakasimba, talagang nangyari yung pagsamba. Pagsamba, ibig sabihin paghahandog. Kung saan muli mo inihandog ang sarili mo, Panginoon. Ito po ang puso ko, ito po ang buhay ko. Ayusin po ninyo. Baguhin niyo po. Napaglabas mo dyan, ramdam mo na kahit wala na yung emotion sa kinanta mo, pero ramdam mo yung gaang. Nandun ka sa bahay, nandun ka sa opisina. Tama mo ba doon? Pero ramdam mo yung paglaya. Ramdam mo yung paglaya. At alam mo, marami pang pwedeng mangyari kung bibitawan mo at i-release mo yung unforgiveness sa Panginoon. O pwede mo ba tayo lahat ay tumayo? Minsan pa, umawit lang po tayo sa Panginoon. Habang umawit po tayo, surrender your heart to God. Offer yourself.
Open your heart and let God move you, heal you. Hallelujah, Jesus. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Siya'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Isipin mo sa oras ito kung paano ka pinatawad ng Panginoon. Ikaw ang Mesiyas, ikaw Ang pagpapatawad hindi magsisimula sa iyo. Ang pagpapatawad magsisimula sa Panginoon. Ilang ka sa sabsaban, inialay ang buhay upang ako ay bigyan ng pag-asa. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon ako ay malaya. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ako'y puspos ng pag-asa. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Kung sino man sa inyo na narito ngayon na alam mo sa sarili mo, meron kang heart issues, merong unforgiveness, bitterness, grudge na nasa heart mo, gusto kang imit ng Panginoon, gusto kang i-repair ng Panginoon, gusto kang i-restore ng Panginoon. The devil came to destroy us, to damage us, but Jesus came to repair us, to restore us. Open your heart to the Lord at tingnan mo kung anong gagawin ng Diyos sa puso na isinusuko mo ngayong umaga. Aminin mo sa Panginoon, Lord, sobra po akong nasaktan sa nasabi niya. Sobra po akong nasaktan sa ginawa niya. Galit na galit po ako. Asar na asar po ako. Ang sama ng loob ko. Aminin mo sa Panginoon. Yung laman ng puso mo, ilantad mo sa Kanya. He knows your heart. Be honest. Be humble. And allow the Lord to deliver you, to heal you, to restore you. Maaaring yung matagal mo nang hinihintay na sinisigaw ng puso mo ngayong umaga, minimit ng Diyos
dinidil ng Diyos, na yung puso mo na hoping, na umiiyak na kailan ako lalaya, kailan ako magiging masaya muli, kailan ulit ako papayapa. At ngayong umaga na to, dinidil ka ng Panginoon. Huwag kang mag-resist. Submit your soul to the Lord. Draw near to Him, and the Lord will draw near to you. Kung sa tingin mo, pinatawad mo na yung tao, sa punto naman na to, hayaan mo naman yung sarili mo, yung patawarin mo. Forgive yourself. Na matagal mo siyang pinalungkot, matagal mo siyang pinaiyak, pinahirapan, patawarin mo rin ang sarili mo. It's about you and God right now, between you and the Lord. Be honest, be transparent. Be open to the Lord. Just ask God, Lord, heal me. Heal me. My wounded heart. Sa tuwing maaalala mo at makikita mo yung tao, wala nang foothold si Satan sa'yo. Dahil naipatawad mo na siya. At dito magsisimula yung paghakbang mo muli. For you to move on, to move forward, enjoy the blessings of the Lord. Yung breakthrough ng Panginoon, gusto niyang ibigay sa iyo. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hayaan mo yung ginawa mo po sa amin ang magpaalala sa amin, Lord, sa mga oras mong ito, ang mag-drive sa amin upang magpatawad po kami. Bagamat hindi madali, lubos na mahirap, pero Panginoon, sa laki ng habag at biyaya na ipinaranas at ibinigay mo po sa amin, Panginoon, pinuno mo kami ng pag-ibig. Hayaan mo puso po namin yung pag-ibig mo ang mapuno, mag-umapaw, hindi ang sama ng loob, hindi ang hinanakit, kundi yung pag-ibig mo, Lord, ang mag-umapaw po sa amin. At yung pag-ibig na to, Lord, magtulak po sa amin upang magawa ang isang bagay na mahirap ay yung magpatawad ng mga taong nakasakit sa amin. Lord, marami kang palalayain sa umaga pong ito. Marami kang, Lord, pagagalingin. Marami kang pusong aayusin at itatama. Pero salamat, Panginoon, dahil hindi nasayang yung pagpunta namin sa lugar na to. Dahil tinatagpo mo po kami. Lord, sa tuwing kakanta kami, wala na yung bigat. Sa tuwing mananalangin kami, wala na yung sama ng loob. Wala na, Lord God, yung kadiliman ng kaaway. Sa tuwing, Lord God, nag-fellowship kami, Lord, puno kami ng pagmamahal mo. Puno kami ng pag-ibig mo. Salamat po ng marami, O Diyos, sa umaga po ito, sa kagalingan at paglaya na ibinigay mo. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin sa lahat ng ito, sa pangalan mo, Jesus. Amen.